Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Punta Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magkaletse-letse ang buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Magastos, nagbabayad tayo, nag-usek-usek sa kwarta. Sige pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirma niya yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, pumayag na merong pagkaiba ngayon sa Constitution. Pirma lang, pati pera. Anong klase yung putang inang yan? Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit? Binababoy ninyo ang bayan natin. Ako naging presidente. Ako naging mayor. Ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, putang ina. Malinis to. Baka ihi mo ito ha. Nakakaubos talaga ng laway itong. What do you expect? The national government, particularly ang Malacanang, anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar na ganon. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, munisipyo, then the barangay.
Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi naman ninyo gigamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman. At binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako mapayag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo, ganito. Ay, hindi pa. Pauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag naupo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan ninyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napaalaala ko pa, Garcia Bisaya. Then, Magsaysay Ilocano. Then, si Quirino Ilocano. Ganon dapat. Ang election is a cleansing process. Gumagalaw yan. Huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termino, gusto mo. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang, kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati police, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan.